Bumati po ang kapayapaan ng Panginoon sa lahat po ng aming mga taga-subaybay ng programang ito ng MCGI. Ngayon pong meron tayong mas indoctrination bago tayo mag-aral ng mga salita ng Diyos sa mga banal na kasulatan. Kayo po'y malugod naming inaanyayahan sa isang pananalangin sa Diyos. Hingi tayo ng tulong at tawa na maunawa ng salita ng Diyos. At sama-sama nating ihibik ang bawat balisa at daing ng ating mga kalooban. Tayo po'y sama-samang manalangin. Ama namin na nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, nagpapasalamat kami sa iyo, Ama, sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng buhay at lakas. Binibigyan mo kami ng pagkakataon na marating ng iyong mga salita, makaganap ng iyong banal na kalooban, makapagsisi sa aming nagawang mga kasalanan. Patawarin mo kami sa bawat pagkakamaling nasumpungan mo po sa amin. Ngayon nagpatawad na kami sa mga nagkasala po sa amin. Sa pag-aaral na ito ng iyong mga salita, pakibasbasan mo't bindisyonan ang aming mga kapwa-taong naghahangad ng iyong pagliligtas. Kilala mo kami lahat. Alam mo nilalaman ng aming mga puso. Kung sa pagtulog sa iyong banal na harapan ng aming mga kapwa, nagnanais silang maging tapat sa iyo, sana mabuksan ang kanilang mga puso at kaisipan. Naway, maunawaan nilang lubos ang dahil ang pagkakalikha mo sa amin, na ibig mo kaming makasama sa iyong kaharian na ipinangakong buhay na walang hanggan. Sana matuto kaming maipaglingkod sa iyo ang aming mga buhay at lakas, samantalang kami ay meron pong mabuting pagkakataon sa buhay na ito. Pakibasbasan mo at bendisyonan ang kanilang mga sambahayan, maingatan sa lahat ng uri ng kapahamakan sa buhay na ito. At bawat balisa ng aming mga puso, sa iyo namin inilalaga. Pakihipo mo ang aming mga lupang katawan. Magpagaling ka ng mga may karamdaman. Lumutas ka ng aming mga suliranin. Sana masumpungan namin palagi ang kapayapaang nagmumula po sa iyo. At nawa, dito po matapos ang aming mga buhay sa kapanatagan ng paglilingkod sa iyo, na nagtitiwalang hindi mo kami pababayaan hanggang sa huling sandali ng aming mga buhay. Maasa kaming higit sa aming mahihiling na kasangayon ng kalooban mo. Ipagkakaloob mo sa amin. At bahala ka na rin magpala sa bawat kapatid namin kasangkapat mo sa paghahatid ng iyong mga salita sa aming mga kapwa. Maraming salamat po. Iyo lahat ng karangalan at kapurihan sa pangalan ng aming dakilang tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.
Tumatin po ang kapayapaan ng Diyos. Magandang araw po, magandang gabi. Anumang oras pong muli ay nakararating kami sa inyo o anumang wika po kami ninyo napapakinggan. Salamat sa Panginoon, mayroon tayong mabuting pagkakataon upang sa gabing ito ay may pagpatuloy po natin ang pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Ito na po ang ating ikalawang araw at kami po ay muling sa tulong ng Panginoon kasama ng ating mga kapatid sa Church of God International ay nag-aanyayang samahan po ninyo kami sa mga susunod na oras at sa mga ngayon pa lamang po nakapag-tune in naman sa atin dito sa pagpapasimula ng ating mass indoctrination. Maaari naman po kayong makaka-catch up doon sa atin pong pinag-aralan kagabi kung hindi po ninyo ito napakinggan. At maaari din po kayong makipag-ugnayan sa amin upang makumpleto po ninyo ang kabuuan nitong ating pag-aaral na ito naman ay kapapalooban po ng 14 na araw ng atin pong pagdudulang ng mga katwiran at mga aral ng ating Panginoong Hesukristo. At yan ay mula Lunes hanggang Biyernes. At ito po ay nasa halos 3 linggo lamang naman naming ipinag-aanyaya sa inyo. Hindi naman po ito masyadong matagal. Nasa loob lamang po ng 1 oras mahigit, 1 oras kalahati, pinaka mahaba na po. Kaya umaamot kami ng inyo pong panahon na sana ay mapagdamutan po ninyo na mapakinggan ang amin pong sinasampalataya ng mga katwiran na nagmumula sa banal na kasulatan. Sa pagkakataong ito, pinagkakaloob na po namin sa inyo si kapatid na Eli Soriano. Magandang araw, magandang gabi mga kababayan sa inyong lahat. Saan man po kayo naroong bahagi ng mundo, tuloy po tayo dito sa ating tinutuklas na mga doktrina ng ating Panginoong Hesus. Kahapon, nagpasimula tayo sa pamamagitan ng pag-aaral ng isang paksa ukol sa iglesia. Kaya po minarapat naming ito ang ating unahin ay alam namin kayo man ay galing sa iba't ibang mga iglesia. Siya rin naman naming dating kalagayan dahil ang aking magulang ay mga manang na Katoliko. Ang aking ama ay sakristan. Ang aking ina ay deboto sa Baklaran kapagkat kami po'y taga-Pasay. Doon ako ipinanganak, doon ako lumaki. Ang aking magulang, lihitimong taga-Pasay. Ang aking ina, aking ama naman ay Katoliko rin at sakristan nga. Alam ko na kayong lahat ay meron sa inyo nasa Iglesia ni Cristo dati, yung iba nasa iba-ibang iglesia. Yan po ang kalagayan ng mga kapatid ngayon sa samahang ito. Siguro, kung atin pong iisa-isahin, ito ang iglesia, itong samahang ito ngayon. Ang mga miyembro galing sa lahat halos ng iglesia. Meron po tayong mga miyembro na galing sa
Iglesia ni Manalo, Sabadista, Saksi ni Jehovah, mga Mormons, galing sa Baha'i Faith, galing sa Buddhism, galing sa Confucianism, galing sa iba't ibang mga pananampalataya. Ang isa lang pong konklusyon na maaari nating i-infer o isipin, siguro nakakita sila ng katwiran higit doon sa nakita nilang dati, kaya sila lumipat sa Iglesia ng Diyos o sa Church of God. At yan po ang gusto kong maintindihan ninyong lahat, mga kababayan, na sa Biblia talaga namang mayroong isang iglesia lang. Hindi naman kagaya ngayon na libo o libo-libo ang mga iglesia, tinatawag sa iba't ibang mga paraan. Meron nga, hindi na nga iglesia ang ginamit eh. Ang ginamit, saksi raw sila ni Jehovah. Agaya ng panahon ng mga apostol, saksi sila sa ating Panginoong Hesus kasi sila eh, sila ang nakakita at nakahipo, nakarinig sa Panginoong Hesus. Ang saksi ni Jehovah naman, wala namang nakita. Ewan ko paano sila naging saksi. Pero yung saksi, nakakita yun. Nakarinig, nakaranas, nakaamoy. Ganun ang tinatawag pong saksi. Pero imbis na tawagin nila ang kanilang samahan na iglesia gaya nung itinawag ng Panginoong Hesus, pinalitan nila ng saksi. Meron pang iba, yung kagaya nung kay Almeida na ministry naman ang tawag, JMCM, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Lahat ng ito, mga kapatid, huwag kayong magagalit, hindi po ako nang-aatake. Nag-a-analyze po tayo. Sinusuri natin ang bawat punto ng pananampalataya. Yan po ang ating layunin sa pag-aaral ng doktrina ng Panginoong Hesus. Ang nasa Biblia, hindi crusade, hindi rin ministry ang proper name ng samahang itinayo ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ay iglesia. Sa Bibliang Grego po, ang pagkakasalin dyan ay ecclesia, na ang kahulugan ng salitang ecclesia ay mga tinawag ng Diyos palabas. Tinawag palabas, a calling out. Yan po ang kahulugan ng ecclesia, which is a compound of two Greek words, 1537 and 2564. Ang kahulugan ng ecclesia ay a calling out o ang pagtawag palabas. Ang mga miyembro po ng unang iglesia sa Biblia, tinawag palabas. Galing sila sa Judaismo, pinalabas sila ng Diyos doon, gaya ni Pablo. Pagkalabas niya sa Judaismo, ay tinawag siya sa iglesia ng Diyos. Basahin natin ang 1:13 ng Galacia. Pakinggan niyo po. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. At ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo nang higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang sa aking mga kababayan. Palibhasa'y totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kaniyang biyaya. Si Pablo po, tinawag ng Diyos mula sa Judaismo. Kaya, mula sa Judaismo, tinawag siya palabas para sa iglesia ng Diyos siya maging apostol. Basahin natin ang 1:1 ng 2 Korinto. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus,
sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo na ating kapatid sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Yon. Bandang huli, mula sa Judaismo, napasok po siya sa Iglesia ng Diyos. Naging apostol siya sa Iglesia ng Diyos. Kaya po tama yung kahulugan sa Grego ng salitang Iglesia, na ang ibig sabihin, pagtawag palabas. Lahat nung tinawag para lumabas sa iba-ibang mga segments ng society. Sa panahon po ng Panginoong Hesus, ang mga tao po noon ay tinatawag na merong mga eskriba, merong mga pariseo. Magkakahiwalay po yan. Yung Saduseo, meron pong ganon. Meron po na mga mananambake Diyos sa Diana ng Asya. Hanggang dun po nakarating si Pablo. Meron mga unang Kristiyanong galing sa paniniwalang Grego, yung kinikilala nilang mga Diyos, yung mga Diyos ng Greek mythology, kagaya ng mga planeta, Saturno, Mercurio, Jupiter. Meron ho yung mga grupo-grupong umiiral nung panahon na yon. Ngayon, yung mga naanib sa iglesyang itinatag ng unang siglo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, galing po yon sa Saduseo, sa Pariseo, sa mga eskribas, galing sila sa Judaismo. Yan. Kaya tama-tama po sa Biblia, ang kahulugan ng salitang ecclesia is a calling out. Tinawag sila palabas. Nung dati nilang kinalalagyan, tinipon sila sa isa. Meron pong isa na pinagtitipunan, 11.52 ng Juan. At hindi dahil sa bansa lamang, kundi upang matipon din naman niya sa isa ang mga anak ng Diyos na nagsisipangalat. Meron pong isa na pagtitipunan ng Panginoong Hesus sa mga anak ng Diyos na nangangalat. Merong isa upang matipon din naman niya sa isa. Alin po yung isa na pagtitipunan niya sa lahat ng anak ng Diyos na nangangalat? Basahin po natin ang Efeso 4:4. May isang katawan at isang espiritu, gaya naman ang pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Yun pong mga pinagtatawag ng Diyos, binigyan ng isang pag-asa sa pagtawag sa kanila ng Diyos, ay yung mga tinawag na yon, yun po ang bumubuo ng isang katawan. Gaya naman ng pagkatawag sa inyo. May isang katawan po na doon ay may isang espiritu na doon tinatawag ng Diyos lahat ng kanyang mga anak na nangangalat. Alin po yung isang katawan na doon tinatawag? Kaya nga ecclesia kasi tinawag sila. At tinipon sila sa isa. Ang isa na yon ay isang katawan. Ano po ang kahulugan ng katawan? Pakinggan nyo sa 1:18 ng Kolosas. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ang iglesia po, ang katawan. Yung katawan na yon, ang doon niya tinitipon ang lahat ng mga anak ng Diyos. Yun po ang isa na pinagtitipunan. Kaya may isang katawan lang eh. Sa ating panahon, humigit kumulang, dito lang sa Brazil, 40,000 ang mga iglesia. Siguro kung sa buong mundo, siguro masasabi mo na kahit 50,000 na mga iba-ibang iglesia, kasama yung maliliit na mga grupo, napakaraming iglesia sa ating panahon. Samantalang ang Biblia nagtuturo lang ng isang katawan o isang iglesia kung saan tinitipon ng Diyos, tinatawag niya yung kanyang mga anak para matipon at maglingkod sa Kanya. Yun po ang ating tema kahapon, mga kapatid. May isang iglesia at ang iglesyang yan,
nasa Biblia, pati pangalan. Tinatawag yan na Iglesia ng Diyos. Nababasa sa 11 talata ng Biblia ang salitang Iglesia ng Diyos. Basahin po natin ang unang Korinto, Kapitulo 11. Ganito po ang ating mababasa sa 22. Ano, wala baga kayong mga bahay na inyong makakainan at maiinuman? O niwawalang halaga ninyo ang Iglesia ng Diyos? Walang halaga nyo ba ang Iglesia ng Diyos? Ano sabi pa rin dyan sa Korinto? Kung merong tumututol sa mga aral na itinuro ng mga apostol, sa 11:16 ang sabi niya, Datapwat, kung tila mapagtunggali ang sinuman, walang gayong ugali kami, ni ang Iglesia man ng Diyos. hindi mapagtunggali ang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos. At ang mga obispo, namamahala yan sa Iglesia ng Diyos. 20:28 ng gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ayon, mga obispo namamahala sa Iglesia ng Diyos. Hindi sa kung saan-saang iglesyang itinuro ng mga tao ngayon. Ang katunayan sa unang Timoteo 3:5. Ngunit kung ang sino man nga ay hindi marunong mamahala sa kanyang sariling sangbahayan, paanong makapamamahala sa Iglesia ng Diyos? O kita nyo, ang pinamamahalaan ng mga obispo nung una, ang Iglesia ng Diyos. Kung ang sino man hindi marunong mamahala sa kanyang sariling sambahayan, paano siyang mamamahala sa Iglesia ng Diyos? Wala nakalagay, paano siyang mamamahala sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana? O paano siyang mamamahala sa Iglesia ni Cristo? O paano siyang mamamahala sa Iglesia Jerusalem Nueva? O sa Iglesia Quadrangular? O sa Iglesia Metodista, Wesleyana? Sa Iglesia ni Aglipay, Iglesia Aglipayana? Yan pong mga yan, wala sa nakasulat sa Biblia. Ang nakasulat sa Bibliang Iglesia, mga kababayan, Iglesia ng Diyos, tinatawag sa kanyang pangalan, sa pangalan ng may-ari. Na pag-aralan na po natin kahapon, sabi ng Diyos, yung kanya tinatawag sa kanyang pangalan. Uulitin ko lang po ang 43:7 ng Isayas. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Maliwanag ano po, yung tinatawag sa kanyang pangalan, sabi ng Diyos, yun ang sa kanyang kaluwalhatian, that is for His glory. Yung aking inanyuan, yun ang tinatawag sa pangalan niya, yung kanyang inanyuan, yung kanyang nilikha, yung kanyang ginawa. Ibig sabihin, bawat bagay na sa Diyos, tinatawag sa kanyang pangalan. Tawagin mo bang quadrangular? Ano yun? Ano, iglesia ng forma? O iglesia trapezoid? O iglesia circular? O iglesia rectangular? Tawagin mo iglesia quadrangular. Meron bang katwiran yan sa Biblia na ang iglesia, tawagin mo quadrangular? O kaya ang itawag mo, yung pangalan ng pastor na Iglesia Wesleyana o kaya Iglesia Luteriana, pangalan ni Martin Luther. Ibig mo bagang sabihin, ayaw natin sumunod sa kalooban ng Diyos na ang kalooban niya, yung kanyang iglesia, tawagin sa kanyang pangalan. At yun din ang kalooban ng anak nung ang Panginoong Jesucristo'y paalis na po sa lupa, papanik na sa langit, ganito ang tagubilin niya sa Ama. 17:11 ng Juan. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa,
na gaya naman natin. Alis na siya. Papanhik na sa langit, na nalangin siya sa Ama. Ama, wala na ako sa sanlibutan. Ang mga ito, yung mga Kristiyano, nasa sanlibutan. Paririyan ako sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Hindi naman sinabi ni Kristo, ingatan mo sila sa pangalan ko. Wala nun. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Kasi yung pangalan ng Diyos ay mas makapangyarihan yon sa lahat. Yung pangalan ng Diyos ang pinaka-kubli o kublihang dako. Kumbaga, depensa, tore, o kaya isang edipisyong matatakbuhan mo, yung pangalan ng Diyos. 18 Gs ng Kawikaan. Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. Ayan. Yung pangalan ng Diyos, matibay na muog yun. Napakatibay na muog nun, tinatakbuhan ng matuwid at maliligtas. Kaya yung pangalan ng Diyos ang itinawag sa kanyang iglesia. Ang nasa Biblia po, iglesia ng Diyos. 11 talata ng Biblia ang sinasabi iglesia ng Diyos. Basahin natin ang unang Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Meron pa bang ibang iglesyang katotohanan sa Biblia? Ang iglesia, iglesia ng Diyos. Anong klaseng Diyos? Diyos na buhay. Na yon ang haligi at saligan ng katotohanan. The pillar and ground of the truth. Pakibasa sa Ingles, kapatid na Daniel. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Ayan, ang sabi sa Kastila, Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. sa Portugues, ang pagkasabi po riyan, mas seo de moral, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Isaya po, pan kung ako malangan ugdugay, aron masayran mo kung unsa ang paggawi sa mga tao sa balay sa Dios, nga mao ang iglesia sa Dios nga buhi, haligi ug patukuranan sa kamatuuran. Sa Kapampangan, dapat nung ako magluwat kung makabang panahon, banga balo mo nung nanong dapat dang panugalyan ding tao king balening Dios, ay tiyay iglesia na ning Dios, amabye, ing asyas at katatalakaran na ning katutuan. Sa Ilocano po, ngem no mabayag to, tapno ammon no kasano ti maiparbeng akababalin ti sanga kabalayan ti Dios, nga isu ti iglesia ti Dios as ibibiyag, nga adigi ket sa diri ti kinapudno. Kahit saan mo po basahin Biblia yan Ang nasa Biblia, iglesia ng Diyos Wala na pong duda, mga kababayan. Kung kayo nag-aaral ng Biblia, saksi ka ni Jehova. Hindi ka ba magdududa na ang nababasa sa Biblia, iglesia ng Diyos, saksi ka ni Jehova? Ano yun? Huwag kayong magagalit, mga saksi ni Jehova. Lalo na yung mga miyembro. Hindi naman kayo sinisisi ko Ang sinisisi ko, yung nagpundar, yung naging puno nyo na si Charles Taze Russell. Siguro, kung namimili ka ng pangalan, dapat sa bandang huli, matama ka na Kagaya nung nangyari sa amin.
namimili ako ng pangalan, ano ba kaya kako ang talagang pangalan? Natuklasan ko, talagang tamang pangalan, Iglesia ng Diyos. Utos naman yon, di naman mali yung ginawa ko. Basahin natin sa Kawikaan. Ito po ang salita ng Diyos, 22:1. Ang mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Yon, At ang mabuting pangalan, maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Meron pong mabuting pangalan. At ang pinakamabuting pangalan ng iglesia sa Biblia ay ang pangalan ng may-ari. Ang may-ari ang Diyos. Ano ilalagay mo? Pangalan ni Luther, Iglesia Luteriana. Huwag kayong magagalit, mga kapatid na protestante. Totoo lang naman ang sinasabi ko. Nasa Biblia nyo rin yan eh. Basahin nyo. Baka meron diyang Iglesia Luteriana. Basahin mo. Sabi ng Diyos, ang mabuting pangalan, maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Kung iglesia ka ni Luther, isipin mo nga, alin ang mabuti? Iglesia ng Diyos o iglesia ni Luther? Pag hindi mo pa naisip, ano ibig kong sabihin? Hindi mo ba maiisip po yun, kapatid? Alin ang mas maganda? Iglesia ng Diyos o iglesia sa Roma? Katolika, Apostolika, Romana, yun ba tama? Nasa Biblia ba yun? Kung talagang naniniwala tayo sa Biblia at sa Diyos, may walang ibang iglesyang dapat kang piliin. Mas mamahalin mo yung iglesyang tinatawag sa pangalan ng Ama o ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga sa Biblia ang tawag, Iglesia ng Diyos. Doon tinawag si Pablo. Iglesia ng Diyos. Doon nandun ang mga apostol. Iglesia ng Diyos. Ang binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Ano pa gusto nyo, mga kababayan? Ayaw nyo. Sige nga po, sumagot kayo sa budhi. Yung isip mo at saka yung konsyensya mo, pasagutin mo. Aling kaya ang mas gusto mo? Iglesia na ang nandun ay pangalan ng Diyos o pangalan ni Luther o kaya ni Wesley? O pangalan ni Buddha? Kaya Buddhism. Kaya yung mga kapatid namin dating miyembro ni Buddha, may nang nag-text sa akin, Brad Eli, salamat, nakilala ko si Buddha. Ibig niya sabihin, nung araw na Budista siya, hindi niya kilala si Buddha. Basta nakagisnan niya na lang na siya anak ng Budista, taga Hong Kong anak siya ng Budista, kaya sabi ko nga, masuswerte Pilipino Pinanganak tayo hindi sa isang bansang Budismo. Kasi wala kang choice Bawal sa kanila tumanggap ng ibang iglesia. Yung Hinduism, biro mo sambahin mo ang elepante, sambahin mo baka. Yung baka, ginagawang hamburger yan sa Pilipinas, kayo naman sinasamba nyo. Ina nyo, nasamba ang baka, nilalagyan ng bulaklak. Bakit ko nasasabi ito, mga kapatid? Hindi naman Diyos yan baka yan Ginawa yan ng Diyos para kainin mo, hindi para sambahin mo. O naniniwala na kayo ngayon, merong mga nagre-relihiyon, hindi nag-iisip. Nasa ilalim nga ng kapangyarihan ng tao yung baka Di ba? Pag-isip po kayo, mga kababayan, sino makapangyarihan? Tao o baka? Hindi ba ang tao? Pati nga yung mga mababangis na baka. Hindi ba pati yung mababangis na baka ang ginagawa ng tao napapaamo yun? Yung mababangis na baka. Kasi mas makapangyarihan ng tao sa mga hayop. Sa Santiago Kapitulo 3, versikulo 7. Sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon na mga nagsisiusad at mga bagay sa dagat ay pinaaamo at napaaamo ng tao. Tayo makapangyarihan tayo kaysa hayop. Kaya nga pati leon na itinuturing na hari ng kagubatan Ang leon kasi kumakain ng elepante. Kahit elepanting malaking-malaki sa kanya, nilalamon niya. Ang leon, kinakain niya, pati mga kalabaw, baka, etc. Ngayon, namili ka ng Diyos, ang pinili mo, pagkain lang ng leon.
walang samaan ng loob, mga kababayan. Mamimili ka ng Diyos, pinili mo, kinakain ng leon, baka at elepante. Yun ang napili ng Hinduism eh. Nasambahin ng kanilang mga baka at mga elepante. Eh, pagkain lang na ng leon yan eh. Eh, siya na, maganda-ganda pa kung ang napili mo, leon eh. Pero mali pa rin. Eh, kasi hayop din yun eh. Napapaamo rin ng tao yun. Kahit nga yung mga, ang tawag doon, yung isdang nagsasayaw pa, mga dolphin, napapaamo ng tao. Mga sharks, may napapaamo rin ng tao. Mga shark, anong tawag doon sa shark? Mga pating. Balyena, napapaamo ng tao. Eh, mas mataas tayo sa pagkakalikha ng Diyos. Tapos sasambahin mo yung mga yan. Huwag kayong magagalit, mga kababayan. Nagsasabi lang ako ng totoo. Bakit mo sasambahin ng baka? Mali. Mali. Mag-isip kayo, nag-aaral kayo. O yung mga nag-aaral dyan sa La Verdad, sa Apalit. We belong to the animal kingdom according to science. No? We belong to the animal kingdom. But we are superior to every animal. And it is proven by the fact that we can tame every animal. Pati nga yung venomous snake eh. Yung mga makamandag na hayop eh. Gaya nung mga ahas, natetame ng tao yan eh. Napapaamo yan ng tao. Paano mo ngayon sasabihin na sasamba ka sa mga yan? Alam nyo, yan ay napakalaking kasinungalingan, mga kababayan. Roma 1:25. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman No? siya nawa. Ang kasinungalingan, pinalit nila sa katotohanan. Sinamba nila yung nilalang kaysa sa lumalang. Ang dapat sambahin yung lumalang, yung Diyos, hindi yung nilalang. Kagaya ng baka, elepante na sinasamba ng mga Hindu. Eh ngayon, Budista ka, hindi ka ba mahihiya sa Diyos? Natutuwa nga yung isang kapatid sa Singapore eh. Sabi niya, Brother Eli, nung una galit ako sa'yo, ngayon tuwa na ako. Sabi niya. Gusto ko nga kitang yakapin eh, sabi niya. Bakit ka ako? Eh dahil sa'yo nakilala ko si Buddha. Eh nung araw daw, dadaan lang siya sa tapat ni Buddha, eh yumuyuko pa siya. Sabihin mo ba ngayon, totoo yan? Kaya mga kapatid, mag-isip lang tayo. Huwag lang kayong magagalit, mga kapatid. Mag-isip ka po, kapatid. Basahin uli natin ang 22:1, kapatid na Daniel. Ang mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Iyon. Kahit na pagkalaki-laking kayamanan, maganda kung ikukumpara mo, piliin mo mabuting pangalan. Sa Biblia, ang mabuting pangalan, ang pangalan ng Diyos. Yun ang pinakamabuting pangalan. Ganito ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Yan nyo sa isang talata ng Lucas, 18:18. At tinanong siya ng isang pinuno na sinasabi, Mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng walang hanggang buhay? At sinabi sa kanya ni Jesus, Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi isa, ang Diyos lamang. Ayon, sabi ng Panginoong Sus, ba't mo ako tinatawag mabuti? Walang mabuti kundi isa, ang Diyos lamang. Pagdating sa mabuting pangalan, meron pa bang mas bubuti sa pangalan ng Diyos? Kaya nga ang nilagay sa Biblia, Iglesia ng Diyos eh. Mag-isip kayo mga kababayang, Iglesia ni Aglipay, Iglesia ni Wesley, Iglesia ni Lutero, mag-isip po kayo. O Iglesia ng taga-Roma, o kaya Iglesia ng taga-England. Kasi nag-away ang Roma at saka ang England. Mula noon, ang itinawag ni Queen Elizabeth, Church of England, ayaw niya kasi na Iglesia Katolika Apostolika Romana.
ang pagkakilala ni Queen Elizabeth, mas malaki ang kanyang kaharian kasi ang United Kingdom mas malaki nung una eh. Napakarami niyang nasasakupan eh. Ang ginagawa ng Roma, sinosolo ang ang karangalan. Kaya nilagay, Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Ang pinakamataas daw na obispo yung nasa Roma, hindi pumayag si Queen Elizabeth. Ang ginawa niya, humiwalay siya sa Iglesia Katolika, tinawag niya, hindi Katolika, Apostolika, Romana, kundi tinawag niya Church of England. Yan po. Kaya maraming issue pagdating dyan sa pangalan eh. Hindi naman tayo dapat magkagagalit. Hindi naman kayo dapat magalit sa akin. Pakuha mo yung Biblia Katoliko, Sis Luz. Opo. Ito po yung pinirmahan ni Cardinal Rufino. Ito po, Brad Eli. Bisita ang puntahan mo. Buksan mo yung Biblia sa Gawa 20:28. Bibliang Katoliko yan, Ginawa ng mga pare. May pirma ni Rufino Cardinal Santos. May nihil obstat ni Mario Baltasar. May imprimatur ni Rufino Cardinal Santos. Yang Biblia na yan. Punta ka sa isang kapatid na Katoliko at ipabasa mo lang sa kanya ang Gawa 20:28. Sis Luz. Opo, sige po. Sino bisita po dito ang Katoliko? O, ikaw, Katoliko ka ba? O, sige. Ikaw, basahin mo to. O, yan, yung may check. Dahan-dahan lang, kapatid. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na pinaglagyan sa inyo ng Espiritu Santo bilang mga tagapamahala upang pamahalaan ang Iglesia ng Diyos na kanyang tinubos ng sarili niyang dugo. Nakita nyo, mga kababayan, ang bumasa siya, Katoliko siya, hindi siya membro ng Iglesia, ang binabasa niya, Bibliang Katoliko. Ano ang nabasa niya? Iglesia ng Diyos na kanyang tinubos ng sarili niyang dugo. Maraming salamat sa iyo, Iha. At pagpalaing ka nawa ng Panginoon sa tulong mong ginawa sa akin ngayon. Nakita nyo, mga kapatid, kung meron pa kayong Biblia dyan, protestante ka, ikaw ay Sabadista, tignan nyo ang Gawa 20:28. Alin ba iglesyang sinasabi? Iglesia ng Diyos. Alin ang mas mabuting pangalan? Iglesia ng Diyos o Iglesia Luteriana? Sagutin nyo nga po ako. Alin ang mabuti? Yung nasa Biblia nyo. Kahit saan Biblia, yan ang mababasa mo. Alin ang mabuti? Mabuting pangalan? Iglesia ng Diyos o Iglesia Luteriana? Ang pasagutin nyo ang isip nyo at puso, ang konsyensya. Alin ang mabuti? Church of England o Church of God? Mas napakabuting tawagin mo ang iglesia, Iglesia ng Diyos o Church of God. Buksan nyo ang Biblia nyo, bago kayo magalit sa akin. Pag nagagalit kayo sa akin dahil sinasabi ko, Iglesia ng Diyos, nasa Biblia mo rin. Magalit ka sa sarili mo. Iba ganon ang logic. Sa Bibliang Bisaya, Iglesia sa Dios, nga gipalit niya sa iyang kaugalingang dugo. Sa Bibliang Hiligaynon, ang nakalagay, Iglesia sang Dios, nga ginbakal niya sa iyang kaugalingan nga dugo. Sa Ilocanong Biblia, Iglesia ti Dios, isu ginatang na itidara na. Alin ang mas maganda? Yung nasa Biblia o yung inimbento ng mga tao, mga kababayan? Kaya, kung meron tayong iglesyang dapat sampalatayanan, dapat ipangaral, ay ang Iglesia ng Diyos. Hindi kami yan. Yun ang inuulit ko, mga kapatid. Hindi po kami yan. Bakit? Nakasulat na sa Biblia yan 2,000 years ago. Ngayon, ang tanong natin,
Ano ang gagawin natin sa iglesia ng Diyos? Aanib tayo. Ang pag-anib, utos. Utos ba ng Diyos ang pag-anib sa iglesia, mga kababayan? O, tingnan nyo ha. Pabasahin ko ang 12:9 ng Roma. Pakibasa, kapatid na Daniel. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Alin ang mabuti? Di ba ang mabuti ang Diyos? Sabi ni Kristo dun sa taong kausap niya, ba't mo ako tinatawag na mabuti? Walang ibang mabuti, kundi isa, ang Diyos lamang. Sabi niya, kaya kung sasanib tayo sa mabuti, utos yun. Kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Ang sabi sa Cebuano, himoa nga ang gugma, magawalay pagkasalingkapaw. Dumta ninyo ang dautan, magtapot kamo sa maayo. O sa Ilocano, ti ayat awan kuma ti ulbud na, gurain nyo ti dakes, sa limit-mitan nyo, inaimbag, umanib kayo sa mabuti. Alam nyo mga kapatid, dapat tayo aanib sa iglesyang nasa Biblia. Utos po ni Kristo ang pag-anib. Tanungin natin si Kristo, paano po ba ang pagtanggap sa iyo, Panginoong Hesukristo? Sabi ni Pat Robertson, kailangan daw tanggapin ka namin. Paano po ba ang pagtanggap sa iyo, Panginoon? 12:48 ng Juan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Ayun pala, pagka itinatakwil mo yung pananalita ni Kristo, itinatakwil mo na si Kristo. Sabi niya, ang nagtatakwil sa akin. Sino yon? At hindi tumatanggap sa aking pananalita. Yung palang hindi pagtanggap sa salita o aral ni Kristo, pagtatakwil pala kay Kristo yon. Paano mo sasabihin, tanggapin si Kristo, ayaw mo naman tanggapin ng iglesia? Si Kristo ang nagturo ng iglesia. Nagtayo ang Diyos ng iglesia. Mamimili ka na rin lang ng pangalan. Meron naman sa Biblia, ba't hindi na pinili mo? Diba? Ang nasa Biblia na totoong iglesia, iglesia ng Diyos. Ngayon, dapat ba tayong umanib doon, mga kapatid? Dapat ba? Sabi, makisanib kayo. Yung pong pagsanib, batas yun. At tayong mga hintil, paano tayo sasanib sa iglesia sa Biblia? Basahin po natin sa Efeso 3:6. Na ang mga hentil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sa pamamagitan po ng Ebanghelyo, mga kababae, eto, meron kayong kopya ng Ebanghelyo, ng Biblia. Meron din ako. Meron din lahat ng pastor. Bawat isa nga may Biblia eh. Meron din ang saksi ni Jehovah. Ang gusto kong sabihin, mga kababayan, ganito. Ilagay natin uli sa screen ang 3:6. Sabi ni Pablo, ang mga hentil, tayo po, mga hentil tayo, labas ng Israel, ang tawag ng Biblia, Gentiles o hentil. Hindi naman tayo Israelita, hindi naman tayo Hudyo, kaya tayo po at mapatak mga hentil. Pilipino, hentil, Amerikano, Hapon, Chinese, etc. Tayo mga hentil. Sabi ng Biblia, ang mga hentil ay tagapagmana, kasangkap ng katawan, kaanib ng katawan. Alam natin ang katawan, yun ang iglesia. Nabasa na kanina, siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ngayon, ang iglesia po na katawan, sasangkapan yun.
Sa English po, mas maliwanag ang pagkasabi. That is how the Gentiles are fellow heirs, members of the same body. Ayon, members o kaanib sa katawan. Gentiles are fellow heirs, kasamang tagapagmana ng pangako ng Diyos. Members of the same body. We must be members of the body. The body is the church. Ang katawan ay ang iglesia. Dapat maging miyembro tayo ng iglesia. The church was intended by God to be an institution of salvation. We must be members of that body. Sabi ng Biblia, Gentiles are fellow heirs, members of the same body, partakers of the promise in Christ through the gospel. Sa Tagalog, ang mga hintil ay tagapagmana, kasangkap ng katawan o members ng katawan. Ang katawan iglesia, kaya kaanib. Sa ibang Tagalog, ang salitang kasangkap, kaanib. Kaanib ng katawan o kaanib ng iglesia. Yan po ay ginagamit ng Biblia. Basahin natin ang Korinto. In Daniel 10:32 ng unang Korinto. Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod sa mga Hudyo, sa mga Griego man, o sa mga kaanib man ng iglesia ng Diyos. Ayon, yung mga huli, kumbaga sa manuhan, huling kabit, ang tawag po ron, mga kaanib. Ang iglesia ng Diyos, itinatag ni Kristo noong unang siglo. Sa bandang huli, kaanib ka na lang. Buo na kasi yung iglesia. Ang nasa Biblia, may katawan na, may iglesia na, di ka pa pinapanganak. Ang gagawin mo na lang ngayon, aanib ka. Nakita nyo ang aming rehistro, mga kapatid? Ang nakalagay, mga kaanib. Mga kaanib sa iglesia ng Diyos, internasyonal. Hindi kami iglesia ng Diyos, kaanib kami. Yan ang aming rehistro. Members, Church of God International. Yan ang rehistro. Hindi po kami nagtayo. Umanib kami. Paano kami naanib? Sabi ni Pablo, liwanag. Members of the same body, partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. Sa pamamagitan ng ebanghelyo, ang mga hintil ay tagapagmana, mga kasangkap o kaanib ng katawan na iglesia, no? At mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng ebanghelyo. Eto po, sabi nung iba sa akin, paano ka naanib dyan? Tinanggap ka ba ng mga apostol? Sabi nung Katoliko. Tinanggap ka ba? May nagbautismo ba sa'yo? Sabi ko, ang pag-anib sa iglesia, pagtanggap sa ebanghelyo. Ang dapat tumanggap sa iyo ang Diyos sa pamamagitan ng pagkilala mo sa ebanghelyo, tatanggapin ka ng Diyos kahit katagasaan ka pa. Gis 34:35 lang gawa, kapatid na Daniel. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay katanggap-tanggap sa Kanya. Sino ang tatanggap sa atin? Ang Diyos. Pag ginagawa mo yung katwiran, yung aral ng Diyos, sa bawat bansa, siya na may takot sa Diyos. Gagawin mo yung katwiran, katanggap-tanggap ka sa Kanya. Kaya mga kapatid, ang paraan ngayong panahong ito, para maging kaanib ka sa iglesyang ng Diyos na nasa Biblia, tatanggapin mo yung katwiran, yung ebanghelyo. Ulitin ko, ang mga hintil, mga tagapagmana, kasangkap o miyembro ng katawan, may bahagi sa pangakong na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng ebanghelyo.
etong ebanghelyo. Pag tinanggap mo, naaanib ka sa iglesia ng Diyos. Basahin natin sa Cebuano, nga ang mga hintil, mga masig ka manununod, ug mga masig kakauban o kaanib, mga masig kakauban sa mao nga lawas, ang lawas ay ang iglesia, ug mga masig kaumalambit sa saad diha kang Kristo Jesus, pinaagi sa ebanghelyo o maayong balita. Sa Ilocano, adagiti hentil, makipagtawid da, ken makipagkamengda itibagi, ket makiranuda iti naikari ken Kristo Jesus, gapu iti ebanghelyo. Sa Kapampangan, bang mabalo, king ding hentiles, maging kamanala, at abelang dake king katawan, miyembro laning katawan. Karake laking pangako kang Kristo Jesus, king pamamilatan na ning ebanghelyo. Kapamilatan na ning ebanghelyo, itong aral ng ebanghelyo, makakasama tayo ng iglesia nasa Biblia. Kaya nga hindi tayo yun eh. Kailan ba yan sinulat? Diba totoo, sinulat yan, 61 AD? Tao ka na ba noon? Parang ikaw yan. Yung Biblia, bago ipinanganak yung kalilong-lilongan mo nakasulat na, babasahin mo ngayon iglesia, tapos sasabihin mo, ikaw? Paanong kayo yan eh? Hindi pa nga kayo tao, nasa Biblia na yan, nakasulat na. Meron nga ang Biblia, buhay na buhay hanggang ngayon yung papel. Nadudurog na nga yung papel eh. Isinulat 300 AD. May 1,700 taon na ngayon yung Codex Sinaiticus. Bibliang nakita ko sa London. Nandun sa British Library. Nung pumunta po ako sa England, nakita ko yung photocopy nung Biblia na yon, na nagkakadurog-durog na, dinikit na lang nila sa papel. Nagkakadurog-durog na, kinunan na lang nila ng mga photocopy para ma-preserve. Ayan, ang tawag po dyan, Codex Sinaiticus. Ginawa po't isinulat yan sa kamay, 330 AD, malapit sa panahon ng mga apostol. Nakasulat, iglesia ng Diyos. Ang tunay na iglesia, yung nasa Biblia, yun ang aaniba natin. Tayo, kaanib lang. Mga members. Kaya yun po ang nakarehistro sa amin. Hindi kami nagtayo ng sarili naming iglesia, nagrehistro kami sa gobyerno ng Pilipinas. Ang inirehistro namin yung nasa Biblia na siya naming sinampalatayanan at ipinag-aanyaya namin sa inyo, mga kababayan. Kung pauunlakan ninyo ang aming paanyayang nakasulat sa Biblia, sama-sama po nating tanggapin ang aral ni Kristo na iglesia ng Diyos sa Biblia. Di namin kayo pinapaanib sa amin. Kami rin kaanib eh. Kaanib din kami eh. Yung buong katotohanan nasa Biblia na ang iglesia pong aaniban natin, nakatayo na nung unang siglo pa, first century pa, nakatayo na. Ipinangangaral sa ating panahon sa pamamagitan ng Ebanghelyo, pag tinanggap natin yung iglesia na yon, magiging kaanib tayo. We are fellow heirs, members of the same body. Ang liwaliwanag po eh. Gentiles are fellow heirs. Magmamana rin tayo ng buhay na wala hanggan. Yung heirs, tagapagmana po yun. Members of the same body. Miyembro ng katawan din na yun. Yun nga yung iglesia. At may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya sa pamagitan po ng Ebanghelyo, mga kababayan, nanyayahan namin kayo. Umanib tayo sa iglesyang nasa Biblia. Ngayon, para makaanib tayo, dapat alam natin ang doktrina. Mag-uumpisa po bukas kung loloobin ng Panginoon.
Ano yung mga aral ng Ebanghelyo na dapat nating matanggap para tayo maanib o masangkap, maging member ng Iglesia ng Biblia? Tandaan nyo, ang Iglesia ng Biblia ay ang Iglesia ng Diyos. Para tayo maanib o masangkap, kailangan natin ang Ebanghelyo. Ano ba yung aral ng Ebanghelyo na ating tatanggapin? Ano yung aral ng Ebanghelyo na ating sasampalatayanan? Ano-ano po yun? Kasi sabi nung iba, ganito yan mga kababayan, no? Tinatawagan ko kayong pansin. Mga pastor na born again, tanggapin mo Ebanghelyo, sabi. Ano ba ika-Ebanghelyo? Mabuting balita. Ano ba ika-mabuting balita? Kaligtasan. Kaya, tinatanggap mo ba Ebanghelyo? Taas ang kamay. Tataas ang kamay. Papatungan ka na, babautismo ka, membro ka na. Mali po yun. Ang Ebanghelyo po, hindi natatanggap sa taas ng kamay. Ang Ebanghelyo, aral. Aral na pag-aaralan po natin mula bukas kung loloobin ng Diyos hanggang matapos tayo ng pag-aaral. Ang Ebanghelyo po, aral. Basahin po natin ang sinasabi sa Efeso 1:13. Na sa kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Nasa kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Yun, aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Yung pong aral ng ebanghelyo, yun ang aral ng katotohanan. Anong gagawin natin doon? Anong gagawin natin sa ebanghelyo? Papakinggan lang. Pakinggan nyo sa 15:1 ng unang Korinto. Ngayoy ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo, kung matiyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Ayun. Ang ebanghelyo pala, sa pamamagitan nito, sabi ni Pablo, ligtas kayo kung matiyagan niyong iingatan o susundin ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Yung pala'y aral na susundin. Ang ebanghelyo pala, aral na susundin, tatalimahin, iingatan. Hindi po yun ebanghelyong tatanggapin mo, tataas ka lang ng kamay. Hindi ganon. Kaya nga po, pinag-aaralan natin ang doktrina ng ebanghelyo ni Kristo. Ano ba yung mga ebanghelyo ni Kristo? Ano ba yung ating susundin sa ebanghelyo? Bibigyan ko kayo ng hint, ng clue, pahiwatig, na ang ebanghelyo aral. No? Aral po. Basahin natin ang 1:27 ng Pilipos. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ni Kristo, upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan, na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y mangagkaisa ng kaluluwa na nangagsisikap sa pananampalataya sa ebanghelyo. Sabi po ni Pablo, ang inyong pamumuhay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ni Kristo. Yung atin hong pamumuhay, yung kabuuan nun, pagsasalita, pagkain, pagdadamit, pakikisama, pagsunod sa ama, ina, pagmamahal sa asawa, pagmamahal sa mga anak, pagkakandili sa sambahayan, pananamit, kung paano tayo mananamit, paano ba tayo makikipagkapitbahay, paano ba tayo makikipamayan sa isang bayan o sa isang bansa. Lahat po ng yan may aral ng ebanghelyo. Pati nga pananamit kung paano tayo dapat manamit eh. No? Yan po ang aming ipinag-aanyaya sa inyo, mga kapatid. Meron bang bawal na pagkain sa ebanghelyo? Bawal ba ang baboy gaya ng Sabadista? Bawal ang
tahong, bawal ang talaba. Sa amin din, bawal ang tahong pag may red tide. Pero pag walang red tide, kumakain ako ng tahong. Paminsan-minsan. No? Pero sa Sabadista, talaga, bawal ang tahong, bawal ang hipon, bawal ang baboy, bawal ang kamelyo, bawal ang kabayo, bawal ang maraming bawal sa Sabadista. Ang babait ng mga miyembro ng Sabadista. No? Lahat binawal na. Pati ba naman alamang bawal? Kung wala ka ng pera, bagoong lang ang kaya mo. Bawal pa rin. Ang hindi lang bawal, baka at saka manok. Kaya mga kapatid, siguro maganda dumalo po kayo kahit wala kayong balak na umanib o sumama sa amin. Dumalo po kayo, maintindihan nyo lang. Kumbaga, para kayong nagsusuri o kaya naghahanap kayo ng mali sa sasabihin ko. Payag naman ako nun. O, wala naman po tayong dapat pag-awayan Pinag-uusapan natin, aral ng Diyos, nanyayahan namin kayo. Na aral ng Diyos, yung Ebanghelyo, kasi aral yun Aral ng katotohanan, Ebanghelyo ng kaligtasan. At yun po, nasa Biblia yon. Ang ibibigay ko sa inyong clue o pahiwatig na ang Ebanghelyo po ay aral na susundin. Hindi ka lang tataas ng kamay, tapos na. Susundin mo ang aral ng Ebanghelyo. Ang isang aral ng Ebanghelyo, tinuro ng mga apostol, eto po, sa Colosas 3:16. Manahanawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo, ayon sa buong karunungan. Kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga imno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Ang isa palang aral ng Ebanghelyo, aawitan natin ng Diyos. Yung mga taong hindi nakakaalam ng aral, umaawit din. Alam niyo kung sino inaawitan? Awitan kita, awitan kita, ang sarili nating, paano yung himig? Ang iyong maririnig, pakinggan mo. Sino inaawitan? Sa Biblia po, pati pag-awit pala sa Ebanghelyo utos. Aawitan natin ang Diyos. Ayos naman yon. Aawitan mo ang Diyos. Kasi lahat naman inaawitan mo Ako ay Pilipino. Diba? Pati yung pagka-Pilipino, inaawit mo. Tapos, para magpakita ng mga patriotism, ibon mang may layang lumipad, hawak-hawak pa yung puso. Tulungin mo at umiiyak, bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha ko't dalita, aking adika, makita kang sakdalaya. Ayan. Naawitan mo Pilipinas. Hindi lang yon. Pati yung ating national flower, inaawitan mo rin. Sampagitan ng aming lipi, bulaklak na sakdal ng yumi, ikaw ang mutyang pinili, nasa gisag ng aming lahi. O, kita mo? Yan ang national flower. Ang kulay mong binusilak, ang diwa ng aming pangarap, ang iyong bangot halimuyak, sa tuwi na ay aming nalalanghap. O bulaklak na nagbibigay ligaya, o paraluman, mutyang sampagita,
larawang mis, tula ng mga dalaga. Ikaw ang tanging bituin, iraman ng kanilang ganda. Ang iyong talulot, ang siyang tunay na sagisag ng sadalagang puso'y wagas, kayumian at pagkamatapat. Kita nyo, palibasa, makabayan ako. Nung araw, kung bata pa, kabisado ko lahat yan eh. Lahat ng mga kantang para sa bayan. Pati nga Sampaguita, biro mo, yung National Flower. Yung Nara lang ang wala akong kanta ron. Hindi ata ginawa ng kanta eh. National Tree. Kita nyo mga kapatid, lahat kinakantahan mo. Oh my Papa, to me he was so wonderful. Oh my Papa, to me he was so good. No one could be so gentle and so lovable. Oh my Papa, he always understood. Tatay mo yan, ano? Nanay naman. Mama, I miss the days when you were here beside me. Mama, those happy days when you were here to guide me, safe in the glow of your love, sent from the heavens above. Nothing can ever replace the warmth of your tender embrace. Oh, Mama. Kita mo? Merong awit para sa mama, merong awit para sa papa, di ba? Meron kang awit para sa bandera, no? Bayang magiliw, pero ng silanganan. Oh, meron kang awit para saan? Meron kang awit, pati nga yung hopyang hindi mabili, may awit yun eh. Hopyang di mabili, may amag sa tabi, alan, lalaran, lararararan. Yung mga may kalokohan, tukat ba naman pati si Haring Solomon eh, inilagay sa kanilang awit. Si Haring Solomon, may alagang pagong. O, kita mo yun? O ngayon, saan mo i-justify? Lahat inawitan mo. Pati si Maria inawitan mo. Dios te salve, Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Kita nyo? Inawitan mo si Maria, inawitan mo bandera, inawitan mo yung mamang kay lupit. Ang puso mo'y di na nahabag. Pag pumanaw ang buhay ko, may isang pipit na iiyak. O, kita mo?
Meron ba tayong hindi inaawitan? Alam nyo ba mga kapatid, ang awit matanda pa sa mundo? Meron akong alam na awit, matanda pa sa mundo. Mahigit ng 4 na bilyon taon. May awit akong alam. Baka sabihin nyo, yabang naman ito si Soriano. Ako po, marami akong awit na antigo eh. Hindi nga alam ng mga kabataan ngayon eh. Yung awit na narinig ko nung araw sa lola ko, sa nanay ko. Matatandang awit yun eh. Oh, promise me that someday you and I will take our love together to some sky where we can be alone and faith renew and find the hollows where those flowers grew. Alam niyo ba kung kailan yan, mga kapatid, yung awit na yan? Bira na nakakaalam yan ngayon eh. 1887 yan. Isinulat ni Reginald de Coven, 1887, and published in 1889. Ayan, nakikita nyo sa screen. Ibig sabihin, malapit nang mag-200 taon yung awit na yan. Awit ako, 1903. Maubusan kayo. Hindi mo kayang tugtugin lahat. May awit ako, 1906. May awit ako, 1910. Meron akong awit na alam na sa Biblia, bago nilikha ang mundo. No? Bukas po, inanyayaan ko kayo. Mag-aral tayo ng doktrina ng Ebanghelyo, pati pag-awit, bahagi ng Ebanghelyo. Hindi ka lang basta awit ng awit sa Diyos, baka kung ano na pinag-aawit mo. Pati pag-awit, bahagi po yan ng aral ng Ebanghelyo. Sabihin nyo, pati ba naman yung kailangan pag-aralan? Pati po yun. Para wala tayong maliligaw, hindi tayo maliligaw kahit sino pa gusto magligaw sa atin. Anyaya ko po uli sa inyo bukas, mga kababayan, no? Bigyan nyo ng panahon, 1 oras lang naman at kalahati. Nakikiamot ako sa oras nyo. Kaya, dalo po kayo. Hindi wala namang mawawala. Kung ayaw nyo tanggapin, huwag nyo tanggapin. Pero baka sakali, maliwanagan ang inyong kaisipan sa pamamagitan ng awa at tulong ng Diyos, malugod po namin kayong inaanyayahan. Masaya kami na tanggapin kayo sa aming mga lugar. Pagpalainawa kayo ng Panginoon, mga kapatid. Kapatid na Daniel? Salamat po sa Diyos na muli sa inyong pagpapaunlak sa amin sa gabi ito sa ikalawang araw po ng ating mass indoctrination na isinasagawa. Kung loloobin po ng Panginoon, nag-aanyaya kami muli sa ating pong third day ng ating mass indoctrination. Yan po'y bukas kung loloobin ng Panginoon. Araw po ng Miyerkules, alas 7 ng gabi, Philippine Standard Time. Kung ano man pong oras sa inyong mga lugar na kinaroroonan at kung anumang wika po ninyo kami napapakinggan. Kasama po nito ay nag-aanyaya din kami para sa ating global prayer. Mamaya pong alas 9:30 ng gabi, mga kapatid, Philippine Standard Time. Ito po'y bukas para sa lahat ng ating mga kapwa-tao. Anuman po ang inyong relihiyon, kayo po ay aming inaanyayahan na makisa sa atin pong pagtawag at paghingi ng awa mula po sa Panginoon. Sa gabing ito, minsan pa bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, mga panauhin sa amin po mga kapatid, kasama po ang ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng daigdig, ang lahat po ng members ng Church of God International na nakatune in din po ngayon, nag-aanyaya po kami sa inyo na samahan nyo kaming muli sa isang maikling panalangin. Tayo po'y sama-samang manalangin. Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, muli kaming nag-aalay sa iyo ng taus-pusong pasasalamat. Iningatan mo kami sa maghapon at patuloy mo kami amang nilalayo sa mga kapahamakan. Salamat po sa mga biyayang kaloob mo, lahat ng kabutihang aming tinatangkilik ay mula sa iyo. Ama, kalakip po nito, sana pawiin mo ang mga kasalanan aming nagagawa na iyong nasusumpungan sa araw-araw ng aming mga paglakad. Maawa ka po sa bawat isa sa amin. Linisin mo ang karumihan ng aming mga puso. Ngayon po'y nagpatawad na kami
sa mga nagkulang sa amin. Ama, maawa ka po sa aming lahat na nakikinig ng iyong mga banal na salita. Tulungan mo kaming ito'y maingatan namin sa aming mga puso. Sana tumimo ng mariin sa aming mga kalooban. Loobin mo, tulungan mo kami na ito'y aming may sakatuparan sa araw-araw ng aming mga buhay. Ama, maawa ka po. Tulungan mo kaming lahat na magkaroon ng pagtitiwala sa iyong magagawa at sa iyong kapangyarihan. Masumpungan mo kaming mayroong pananampalatayang umuusbong sa aming puso upang ikaw ay aming mapaglingkuran sa lahat ng panahong ipagkakaloob mo sa amin. Basbasan mo po ang aming mga kapwa-tao na nakikipagtiyagang nakikinig na makasama namin sa gabi-gabi ng aming pag-aaral. Ama, tulungan mo sana silang makapagpatuloy sa kanilang mga pagsusuri. Wala sanang anumang makahadlang sa kanilang mga paglapit sa iyo. Maawa ka po pati na sa kanilang mga mahal sa buhay. At kung sila naman ay mayroong mga pinagdaraanan, sana tulungan mo po sila na malutas ang lahat ng mga suliraning kanilang daladalap nararanasan. At kung maaari, ang mga may karamdaman, ipuin mo po kanilang mga lupang katawan. Ama, ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang aming Panginoon na patuloy naming lalapitan at sasambahin sa iyong makapangyarihang kamay. Muling nilalagak po namin ang lahat ng aming mga kabalisakan at pati na po ang aming buhay at kapalaran. Nananalig kaming laganap ang iyong pagpapala at ang iyong bendisyon. Ama, salamat po ng maraming salamat sa iyo sa pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Kristo Jesus. Amen. Sa Diyos amang nalakilaan at sa Anak ay ang karangalan at sa Espiritong Banal, luwalhati kailan paman. Ngayon, tanggapin natin ang basbas at ang pag-ibig ng Amang nasa mga langit, ang biyaya ng pagliligtas at pagpapagaling ng ating Panginoong Jesucristo, at ang patuloy na pangunguna ng banal na Espiritong sanawang maghari sa ating mga puso at sa ating mga anak, mula ngayon, magpakailan-kailanman. Amen.